OMG! Ang tugon ni Paolo Avellino sa obserbasyon ng interaksyon na jowa coded ni Kim Chiu at ng fans, isang mas malalim na pagsusuri sa kanilang chemistry at sa Kim Pao phenomenon. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Tugon ni Paolo Avellino. Si Paolo Avellino ay isa sa mga pinakahinahangad na leading man sa Philippine showbiz. Ay natagpuan kamakailan sa hindi inaasahan ngunit nakakapuri na posisyon nang magsimulang mag-isip ang mga tagahanga at media tungkol sa kanyang pakikipag-ugnayan sa labas ng kamera sa kanyang on-screen partner na si Kim Chiu. Sa isang tapat na sandali, kasama si MG Felipe ng ABS-CBN News noong Enero 5, 2025, inamin ni Avellino ang pagiging at a loss for words. Nanghinga ng komento sa lumalaking obserbasyon ng fan na pakikipag-unay niya kay Kim ang inilarawan ng mga fans bilang jowa. Nakakot ang terminong ito na karaniwang ginagamit upang tumutukoy sa mga aksyon o galaw na nagpapahiwatig ng isang romantikong koneksyon. Ay nagkaroon ng pag-uusisa ang mga tagahanga tungkol sa kung mahigit pa sa kanilang on-screen na chemistry kaysa sa nakikita ng mata. Ang Kim Pao tandem na mabilis na nakakuha ng napakaraming tagasunod ay nagsalita tungkol sa kanilang nalalapit na proyekto na magkasama. Ang My Love Will Make You Disappear na nakatakdang ipalabas sa araw ng mga Pasko. Ito ay minarkahan ang kanilang unang malaking screen na pakikipagtulungan at ang mga tagahanga ay nasasabik na upang makita kung paano isasalin ang kanilang natural na on-screen na chemistry sa sinihan. Ngunit ano nga ba ang nasa ilalim ng kanilang off-camera bond? Hindi kaya mahigit pa sa profesional na pagkikipagkaibigan sa pagitan ng dalawa? Tingnan natin ang dynamics ng kanilang relasyon, ang kanilang hindi maikakailan na chemistry at ang papel ng ngakahaka ng fans sa paghubog ng Kim Pao phenomenon ng pinagsamahan sina Kim Chiu at Paolo Avellino para sa My Love Will Make You Disappear. Maraming fans at kritiko ang na-curious kung ano ang magiging kapalaran ng dalawa. Si Kim na kilala sa kanyang bobby at kaakit-akit na personalidad ay madalas na ipinari sa mga mas bata, mas energetic na aktor, habang si Paolo ay madalas na nakikita sa mas matindi at dramatikong mga tungkulin. Gayunpaman, sa kanilang unang opisyal na mga panayam na pangpromosyon ay mabilis na naging maliwanag na ang kanilang mga personal ay nagsasama ng walang kahirap-hirap na lumikha ng perpekto na timpla ng sayan at karapatan. Kaagad na napansin ng mga tagahanga ang kadalian ng kanilang pakikipag-ugnayan at nagsimulang mabuo ang dinamikong Kim Pao. Nagbibiroan man sila sa set o nagpapalitan ng tingin sa mga interview. Hindi maikakaila ang chemistry ni na Kim at Paolo ang kanilang mga pakikipag-ugnayan. Bagamat mapaglaro ay madalas na may mas malalim na pakiramdam ng koneksyon, isang bagay na hindi mapigilan ng mga tagahanga na mapansin. Ito ay humantong sa buzz tungkol sa kanilang jowa coded na mga palitan, mga tila inosenteng kilos o mga salita na binibigyang kahulugan ng mga tagahanga bilang nagpapahiwatig ng higit pa. Ngunit ano nga ba ang nasa likod ng kimika na ito? Ito ba ay puro resulta ng professional na kaugnayan o mayroon bang mas personal na nilalaro sa ilang mga panayam? Paulit-ulit na idiniini na Kim at Paolo ang kahalagahan ng pagbuo ng matatag na pagkakaibigan bago sumabok sa isang proyekto. Para sa kanila, ang pundasyon ng kanilang on-screen na partnership ay nakaugat sa paggalang at pagtiwala sa isa't isa na kung saan ay nagbibigay daan sa kanila na ipakita ang kanilang mga karakter ng tunay. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang malapit na pagkakaibigan, ang parehong aktor ay naging maingat upang maiwasan ang haka-haka tungkol sa anumang romantikong pagkakasangkot. Nang tanungin tungkol sa kanilang pagsasama sa labas ng kamera, ngumiti si Avellino na kilala sa pagiging mausisa at maingat at ipinahayag na talagang pinapahalagan niya ang kanilang pagkakaibigan ni Kim. Inamin niyang nahuli siya sa jowa coded na obserbasyon, ngunit kinilala rin siya na natural na sumikat sa kanilang pagtatanghal, ang closeness at tiwala na kanilang pinagsasaluhan. Si Kim sa kabilang banda ay palaging bukas tungkol sa kanilang paghanga sa profesionalismo at kaabang-abang loob ni Paolo. Ipinaliwanag niya na habang nakabuo sila ng isang mas malakas na koneksyon sa labas ng kamera, nakikita niya na pa rin siyang bilang isang malapit na kaibigan at kasamahan. Binigyang diin ng duo na ang kanilang relasyon ay nakabatay sa suporta sa isa't isa at habang maaaring piliin ng mga tagahanga na basahin ang kanilang chemistry, nanatili silang nakatuon sa kanilang trabaho at sa pagbuo ng isang espesyal na bagay sa script. Jowa coded, espekulasyon ng tagahanga at ang epekto nito sa Kim Pao phenomenon. Sa mga nakalipas na taon, naging mas vocal ang mga tagahanga sa kanilang mga obserbasyon at interpretasyon sa mga interaction ng celebrity. Pinalakas ng social media ang trend na ito kung saan ang mga tagahanga ay madaling nagbabahagi ng mga memes, video at komento na nag-highlight ng mga sandali na inaakala nilang jowa coded o nagpapahiwatig ng mas malalim na koneksyon sa pagitan ng
ng mga celebrity. Ito ay isang kababalaghan na naging pangunahing bahagi ng modernong kultura ng fandom at sina Kim Chiu at Paolo Avellino ay hindi exempted mula sa pagiging sweep sa ganitong sigasi. Ang terminong jowa kudit ay umunlad sa paglipas ng panahon. Kadalasang ginagamit upang ilarawan ang mga sandali na maaaring mukhang mapaglaro o mapagkaibigang palitan, ngunit may kababalagang ipinagkakahulugan ng mga tagahanga bilang romantiko. Halimbawa, nabanggit ng mga tagahanga na ang paraan ng pagtingin ni Kim at Paolo sa isa't isa sa mga panayam sa kanilang panloob na biro o paraan ng pagsuporta nila sa isa't isa sa mga mapanghamong sandali sa set ay tila higit pa sa pagkakaibigan. Ang mga maliliit tila hindi gaanong kabuluhan ng mga sandali ay naging kumpay para sa mga tagahanga na sabik na nagsuri na at nag-isip tungkol sa likas na katangian ng kanilang relasyon. Kahit na ito ay nakakapagbigay puri ang haka-haka, ay nagdudulot din ng isang tiyak na antas ng presyon para sa mga bituin na kasangkot. Parehong sina Kim at Paolo ay nasa mata ng publiko sa loob ng maraming taon at sanay na sila sa matinding pagsisiyas at nadulot ng pagiging nasa spotlight. Para kay Avellino na mas pribado tungkol sa kanyang personal na buhay, ang atensyon sa mga pagkikipag-ugnayan nila Kim sa labas ng kamera ay maaaring magiging napakalaki minsan. Gayon pa man, ipinahayag niya na maiintindihan niya ang kalikasan ng fandom at kinikilala ang pagmamahal at suporta na ipinapakita sa kanila ng mga tagahanga ng Kim Pao fans. At habang sa kabilang balita naman, Vice ganda, grateful to Jun Luna for significant MMFF comeback. Nag-post ang award-winning director na si Jun Lang ng larawan nila ni Vice ganda sa X or dating Twitter ngayong Martes, January 7, 2025. Ayon kay Jun, iyon ang kauna-unahang larawan nila ni Vice na udyat din ang kanilang magandang paglalakbay sa paggawaan ng The Breadwinner Is. Ngayong araw dapat ang pagtatapos na pagpapalabas ng mga kalahok na pelikula sa 50th Metro Manila Film Festival or MMFF, pero na-extend ito hanggang January 14, 2025. Pero magkakaganon pa man, labis daw na ipinagmamalaki ni Jun ang pelikula nila ni Vice. Buong mensahe ni Jun sa caption, "Whether or not today is the last day of the MMFF, I'm bursting with pride for And the Breadwinner Is." This photo, one of the first I ever talked with Vice, marked the beginning of an incredible journey together. And this is just the start. #And the Breadwinner Is. Hindi naman lubos maisip ni Vice kung paano magpasalamat kay Direk Jun. Ginawa raw kasi nitong makabuluhan ang kanyang pagbabalik sa MMFF. Ang huling pagsali ni Vice sa Annual Film Festival ay noong 2022 sa pamamagitan ng Partners in Crime. Espesyal din daw kay Vice ang And the Breadwinner Is dahil isa ito sa pangarap niyang maging gawing pelikula. Buong post ni Vice, published as is, "I don't know how to thank you enough. You made my comeback a significant one. You realized my long overdue dream of creating this kind of film. #And the Breadwinner Is will always be very special and personal to me. I thank God at last He made our paths cross. Thank you very much, Direk Jun Lana." Naging matagumpay ang unang pagsasama ni Vice at Jun dahil ang The Breadwinner Is ang nangunguna sa box office sa theater run nito mula December 25 hanggang January 3, 2025.